Advice ko lang sa inyo kung gusto yung mag-asawa ng ibang lahi, ha. Mili kayo ng Egyptian. Mararamdaman talaga nila yung malaking pagkakaiba ng Pilipino at saka ng mga Arabo. Mahina ang mga lalaki sa Pilipinas. Yung body language ba? Ayaw nila yung nakikita kanila na parang easy to get ka. Hi guys! Today nga pala gagawa tayo ng sausage. Nagkikrave kasi tayo. So, anong oras na ba ngayon? It's around 10 PM na dito sa Egypt. So, meron tayo ditong beef hotdog. First time ko siyang itatry. Inshallah, masarap siya, diba? Made in Egypt. Beef hotdog. Tapos, meron din tayo ditong tomato ketchup, of course. At ang ating mustard. Lalagay natin siya doon sa taas ng, on top of the sandwich. Tapos ito ang ating mayonnaise. First time itong matitikman ng father-in-law ko. Ayaw kasi niya talaga nung mga ready. Yung mga process ba. Sama naman tayo, mahilig tayo sa mga processed food. Ito ang ating fino. Dito natin ilalagay ang ating sausage later. Masarap yung fino nila dito sa Egypt, guys. Kailangan lang natin ng mantika. Yan. Pagpasensyahan nyo na ang aming kusina kasi dito sa flat namin, maliit lang. Pero doon sa baba, yun talaga yung pinaka-main namin na kusina. Tayo ng ating prituhan. Tapos ang ating sausage, buksan muna natin. Kung matigas siya. Pahirapan pa tayo magbukas, guys. Ooh. Naka-freezer kasi to. Saglit lang. Tayo ng plato. Lagyan muna natin yan sa plato. Oh, frozen pa siya. Tingnan nyo siya, guys. Oh. Yellow pa. Yan. Maluluto na lang yan mamaya. 3, 4. 5. Ito ay 12 pieces. Natin. Diretsong luto na siya. Wala siyang balat. Siya. Ating sausage. At alam niyo naman, sanay tayo ng hinihiwa ang sausage. May mga hiwa-hiwa para madali siyang maluto, di ba? Ang laki mukha siyang masarap. Medyo matagal na rin ako hindi nakakatikim ng sausage. Mag 1 year na ako dito. Tagal na. Sa Abu Dhabi, hindi rin ako masyadong kumakain ng sausage. Ayaw kasi nila nun sa noodles. O kung asawa nyo ay Egyptian, alam na this. Bawal ang sausage, bawal ang noodles, mga processed food, hindi sila mahilig. Gusto lang nila ay mga beef, mga fresh ba na pagkain. Tas yung chicken baladi, mga gulay-gulay, mga mahshi, mahilig sila sa mga ganun. Tapos, butter, hindi sila masyadong gumagamit ng oil, more on butter. Tayo ay magsimula na. Ito yung oil nila dito. Marami silang brandang oil. Sinbad. May sunflower din sila, pero yung sunflower usually ginagamit lang nila doon sa full. Masarap din yung full na yun, guys. Ayun yung lagi nilang almusal dito sa umaga. Maliit lang kitchen namin dito sa taas kasi hindi naman kami masyadong nagluluto dito. Ayan, paitlog-itlog. Pag umaga, paminsan-minsan. Pero madalas sa baba kami nagluluto talaga. Lagyan natin ng konti mantika. Magtatalsikan to, guys. Hindi kami masyadong kumakain sa gabi ng asawa ko. Pero ngayon, sabi ko, tikman natin yung sausage. Binili namin sa supermarket. Nagkikrave din talaga ako. Painitin muna natin yung ating mantika. Kaya guys, anong favorite nyong pagkain dito sa Egypt? Ako kasi ang ano ko dito yung reish. Reish? Sarap. Tapos yung, basta lahat ng beef nila masarap. Lahma baladi, lahat yun masarap, guys. Buksan natin yung fan. Sarado natin ang kwarto. Para hindi mangamoy. Pag hindi mo kasi sinado yung kwarto, guys, mangangamoy ang kwarto. May napanood ako ngayon sa, yung mga kabayan dyan, mahilig manood ng Tulfo. May napanood ako sa Tulfo kanina. Yung babae, nagloko.
Tapos, nireklamo siya ng asawa niya. Yung babae kasi nag-Hong Kong. Tapos, meron siyang British na naging kabit. Hanggang sa umuwi siya ng Pilipinas, nagsasama sila ng British. Ayun, ayoko talaga ng mga lalaki na nirereklamo yung asawa nilang OFW. Kasi on the first place, dapat hindi mo pinapayagan yung asawa mong lumabas ng bansa at magtrabaho. Kasi responsibilidad ng lalaki yan eh. Kagaya dito sa Egypt, usually dito hindi nila pinapagtrabaho ang mga asawa nila. Ayaw na ayaw nilang nagtatrabaho yung mga asawa nila. Depende nila ngayon medyo kasi nagiging ano na sila, modern kahit papaano, nananais na rin nilang magtrabaho yung mga babae. Kaya yung iba, open-minded naman, okay lang na magtrabaho. Pero hindi nila dala-dala yung problema ng bahay kasi hindi naman sila yung padre di pamilya eh. Dapat lalaki talaga ang nagdadala niyan. Kaya naiinis ako doon sa mga napapanood ko na sa Tulfo. Yung mga kabayan na nagrereklamo. Nagrereklamo mo yung asawa mo. Naghahanap buhay nga yung asawa mo sa labas ng bansa. Kaya ako, mas preferred ko talaga mag-asawa ng ibang lahi. Ako gusto ko rin ng Egyptian dahil nga responsable sila, guys. Kung napapanood nyo tong video ko, advice ko lang sa inyo kung gusto yung mag-asawa ng ibang lahi. Mili kayo ng Egyptian. Pero, syempre, hindi naman lahat. Nasa tao pa din yun. Kilalanin nyo. Pero kapag minahal ka talaga ng Egyptian, sobrang mamahalin ka niyan, para kang prinsesa. Nasa culture kasi nila yun eh. Hindi kagaya sa atin na parang pabayaan lang ba yung babae. Yung babae nagkikiri lahat ng problema sa bahay. Mahina ang mga lalaki sa Pilipinas. Sa akin lang ha. Real talk guys, totoo. Totoo yun. Para sa akin. Alam ko naman na may mga lalaki din naman sa Pinas na responsable, pero bibihira kang makakita ng mga responsableng kabayan. Kaya kawawa yung mga kabayan nating nagtatrabaho sa abroad. Siyempre, naghahanap din sila ng kalinga sa buhay. Tapos makakahanap sila ng taong pupuno noon ng pagkukulang ng asawa nila. Lalo kapag nasa Middle East, mararamdaman talaga nila yung malaking pagkakaiba ng Pilipino at saka ng mga Arabo. Kasi nga alaga talaga. Although mahigpit talaga ang mga Arabic, mahigpit sila on the way na tama naman, nasa right way naman yung pagiging mahigpit nila. At saka hindi naman lahat ng Muslim guys ay nire-required kayong magbalot. Kasi may mga open-minded naman talagang mga Muslim na okay lang sa kanila. Huwag ka lang masyadong showy ha sa mga damit mo. Pag ang asawa mo kasi ay Arabo, may limit ang pagkausap mo sa mga kaibigan mo, lalo na sa lalaki. At saka yung the way you move, yung body language ba, ayaw nila yung nakikita kanila na parang easy to get ka. Nawawala yung tiwala nila. May mga kabayan din naman talaga na hindi nila maiwasan yung pagiging mapaghanap nila sa lalaki. Kaya dapat kung mag-aasawa ka ng Arabic, diretso lang ikaw. Mahalin mo. Huwag kang magloloko. Kasi pag nagloko ka, tapos nagkasal pa kayo, ikaw din magsasuffer. Mahirap yung sitwasyon na ganyan. Na-high blood lang ako kapag nanonood ako ng mga balitang ganyan sa atin sa Pilipinas sa Tulfo. Tayo, marites. Nagmamarites minsan. Maluluto na ang ating hotdog. Diba? Hininaan ko lang yung apoy niya kasi nga frozen pa siya kanina, baka hindi maluto yung loob. Kaya hindi siya masyadong tumatalsik. Saka gusto ko toasted yung pagkakaluto. Then lalagyan natin siya ng ketchup at ng mustard. Lulutuin ko muna siya guys. I'll be back. Guys, luto na ang ating sausage.
Yan ang ating sausage sandwich, guys. So, 3 muna ang ginawa ko at medyo malaki ang ating fino at ang sausage. Kain tayo! Let's try our sandwich! Ang sarap ni guys! Wow! Dadalhin ko muna to sa father-in-law ko. Nagyan ko siya ng konting chips. Thank you for watching, guys. I'll see you on my next video. And kung bago ka sa channel ko, mag-subscribe ka na. And we'll talk more about Egyptian, guys. See ya! Bye-bye!